malapit na katapusan ng mga Duterte is coming to town. Nga ba? Question mark. Kung kaya't ang kanilang mga binibitawang salita ay pare-parehas ang mga script. Kumbaga yung lumang tugtugin ay muling itinutugtog para takasan ang hanay ng hustisya. So ngayon guys, yung binitawang statement kahapon ni Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte na kanyang pag-aamok dito sa dating di umano'y self-confessed na hitman nila, DDS Davao Death Squad member, ay isang patunay na itong mga Duterte ay takot sa International Criminal Court na makapasok sa bansang Pilipinas. Diba? Nag-amok siya dahil itong si former hitman and self-confessed, diba? Nag-confess na dating miyembro kuno ng Davao Death Squad ay ikinanta itong si Vice President Sara Duterte na pasimuno kuno ng di umano'y o plantokhang. Sa madaling sabi, inililink ni Arturo Las Cañas na itong si Sara Duterte ay meron hong pananagutan sa ICC. Sa madaling sabi rin, inililink ni Arturo Las Cañas itong pangalan ni Vice President Sara Duterte dito sa extrajudicial killings. So ngayon, dahil nga patola itong si Vice President Sara Duterte ay biglang nag-amok at nagsalita. At ito yung kanyang sinabi. So bago ko i-play yung video, so ngayon, alam nyo na ang pakiramdam ng inaakusahan ng walang ebidensya? Just like sa ginawa ninyo dito kay President Bongbong Marcos na sinabihan nyo na nagpupulburon. Pero wala naman kaming videong nakita. Bangag, adik at nasa listahan ng narcolist. Pero wala naman sa PIDEA. Diba? Ngayon, alam nyo na yung feelings ng inaakusahan. Diba masakit? Pero si President ba nag-amok, nakasuhan nyo siya? Diba wala? Wala. Kasi hindi ho patola ang ating presidente. Hindi katulad dito kay Vice President Sara Duterte na nag-amok at itong kanyang pag-aamok na to ay lumang tugtugin. O, panoodin natin. Mga kababayan, Assalamualaikum. Ayon sa isang nagpakilalang testigo, may kinalaman umano ako sa Oplantokhang, sa Davao Death Squad, at sa mga insidente ng pagpatay o extrajudicial killings sa Davao. Bago ang script na ito, sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan ay hindi naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin nang mahalal ako na Vice President. At kabilang na nga ako ngayon sa mga akusado sa International Criminal Court. Maliban sa tiyempo, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Paglapasangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Wala na itong debate. Sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya, mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Mag-file kayo ng kasong murder dito sa Pilipinas. Sa ICC ka magpaliwanag. Dahil itong mga sinasabi nila guys, you know, old script na to. Muli lang nilang binubuhay. Tingnan nyo. Sabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Duterte will face only Philippine courts. Abay, lumang tugtugin na nga. Kasi nung sinabi niya na rerespetuhin natin ang hudikatura ng bansang Pilipinas, haharapin ko lamang to lahat ng ikakaso sa akin dito sa bansang Pilipinas. Pero yung nangyaring pinatawag siya doon sa Quezon City Prosecutor, humarap ba siya? Di ba wala? So, pagrespeto ba yan sa bansang Pilipinas? Hindi nga din mo nire-respeto ang Quezon City Prosecutor, ang ICC pa kaya? And then, si Sara Duterte, sinabi niya na din yan before. Yan, oh.
VP Sara ready to face ICC charge only before a Filipino court. Oh, Pilipino lang din, oh. Bansang Pilipinas lang din. Haharap sila sa ICC. Kahit si Bongo. Naging script din yan ni Bongo. Oh, ICC interference and insult to Philippine sovereignty judicial system. Pare-parehas lang sila ng script na binibitawan at pare-parehas din silang tahimik dito sa issue ng West Philippine Sea. 'Di ba? Isang malaking katarantaduhan naman yan pag ganoon. Soberanya din naman ang West Philippine Sea. Usapang soberanya lang naman palang pag-uusapan dito. Bakit sa ICC, gigil na gigil kayo? Pero dito sa usaping West Philippine Sea, abay tiklop at tahimik yung mga bunganga ninyo. Ano ba yung meron? So ngayon, isang paraan ni Digong is ihiwalay ang Mindanao para hindi makapasok ang International Criminal Court sa bansang Pilipinas. Tama ba? Tatawagin yung The Republic of Mindanao, yung Mindanao? Kung hindi ba naman mga sarili lang ang pinag-iisip ninyo? Sarili nyo lang ang iniisip nyo. Imagine, pag sinugod kayo ng terorista, sino yung aasahan nyo? Walang iba kundi ang AFP at PNP. Eh, paano kami tutulong kung nakahiwalay na kayo? See? Tarantado. Diba? Ngayon, yung pinakapunto ko dito, nag-aamok ka. Etong ating presidente nga, nung inakusahan ninyo na nagpupulboro, nag-amok ba? Di ba wala? Hinayaan lang kayo sa mga masasamang bato, masasamang tinapay na binato nyo sa ating presidente, pero ni minsan, narinig nyo bang nagsalita na, sige, kung ganyan lang din naman pala, kasuhan nyo ako, patunayan ninyo. Di ba wala? Kahit yung mga sinasabi ni Digong ay kakaso-kaso na, ang ating presidente still tahimik pa din. Hindi kayo pinatulan. Tapos ngayon na mayroong mga nagsilabasa na mga nag-confess na sila ay dating miyembro nyo, kahit itong si Edgar Matubato. Di ba? Ngayon nag-aamok kayo, nakasuhan kayo ng murder sa bansang Pilipinas. Sa bansang Pilipinas pa talaga. Ha? Hanggat mayroong tatsulok ang hustisya, hindi nakakamit yan. Diba? Malabong malabo. And you can defend yourself in the Philippine court. Mas maganda nga ICC kasi no biases. Bakit takot? Kung wala namang kasalanan. That's it guys. Kung wala kasalanan, bakit ka matatakot? Ano ba naman yan? Yung mga lumang tugtugin nyo. Huwag nyo nang itugtog. Sanay na kami dyan. Yung mga nakakaloka, ang daming hanash. Ngayon, ang sakit ng feelings, no? Sakit. Na aakusahan kayo. Diba? Sakit, no? O, yan kasi. Kung ano ang ginawa nyo sa kapwa nyo, ay siya ring babalik sa inyo. Pero mas malala pa. Tapos mayroon akong naririnig na balita na itong si Arturo Las Cañas ay bayad daw. Asan yung ebidensya ninyo? Na itong si Arturo Las Cañas ay binayaran ng administrasyon para magsalita. Eh matagal na po yung nagsalita nung panahon pa ni Digong. Hindi nga lang umaflip yung kanyang kaso because ang presidente noon ay yung tatay mo. See? Ay nako, Pilipinas. Grabe ang ating bayang sinilangan na pupuno ng mga hudas. Hindi ko sinasabing kayo, but if the shoe fits, wear it, bitch. Now anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.